Happy Lord's Day po sa ating lahat. Ulang linggo sa atin. At alam natin na kahit ng ulan ay isang pribilegyo at karangalan sa atin o marap sa Diyos sa pamamagitan ng pananambahang ito. At alam niyo mga kapatid, nung nabubuhay ang ating Panginoong Jesus, iba't iba ng dahilan ang mga tao kung bakit sila lumalapit sa Panginoon. Nung si Jesus ay nasa katawang tao, ay kung saan siya magpunta ay maraming mga tao. Ano po? Yung iba, nandoon para humingi ng tulong, ng kagalingan sa kanilang sakit, marahil. Dahil sa mga panahon nung si Jesus ay nabubuhay, bibihira lang yung mga doktor. Meron namang iba na gustong makinig sa kanya dahil bibihira pa lang din yung nagkakaroon ng edukasyon sa mga panahon yun. Ano po? Ang karaniwang dahilan kung para matuto ang isang tao noon na hindi sa pagbabasa, kundi sa pakikinig. At si Jesus, kung siya'y magpaliwanag ng kautusan ni Moses, ay talagang nakakamangha. Kaya ang mga tao ay isa sa dahilan kung bakit sila lumalapit sa Panginoong Jesus ay para makinig. Pero ang iba naman ay para tumingin lang or manood. Parang mga pusisero, kumbaga. Nung pag may na-aksidente, di ba? Alam niyo yun, pag na-aksidente sa kasada, yung mga tao nakatingin lang na gano'n. Para lang tumingin. No? Pero may iba naman, yung mga pari, yung mga pariseo, ay para tumingin ng pagkakamali sa ating Panginoong Jesus. So, iba't iba sila ng mga dahilan, pero iisa sila ng ginagawa kundi tignan at bantayan ang ating Panginoong Jesus. Pero sa aral natin kung babasahin sa hapong ito, ay hindi si Jesus yung nalapitan, kundi siya yung lumapit at nagbigay abot ng kanyang tulong sa isang tao na bulag nung siya ay pinanganak pa. Okay, parang inborn yung kanyang blindness. Ano po? Dito sa John chapter 9, okay po ay may Biblia, ay buksan po ninyo yung Bible sa John chapter 9. Dito po natin mababasa sa buong chapter yung pangyayari sa buhay ng ating Panginoon Jesus kung saan siya ay gumawa ng himala at pinagbigyan niya ng paningin ang isang bulag nung siya ay pinanganak. Pinasabi dito, pagdaan at sa pagdaan niya, nung siya naglalakad, ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa sa kanyang kapanganakan. At itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, Guro, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang upang siya ay pinanganak na bulag? So, anong ibig sabihin nun? Tinanong siya ng mga alagad. Sabi niya, Guro, sino ang may kasalanan? Siya ba o yung magulang niya kung bakit siya bulag? Kasi alam niyo, nung sa kultura ng mga Hudyo, ay kapag ang isang tao ay mayroong infirmities or deformities sa kanilang katawan, halimbawa siya ay walang kamay, siya isa lang yung paa, ganun, bulag. Ang kanilang mga kultura, pag ganun, ay siya ay makasalanan, pinatasahan siya ng Diyos dahil doon. O kaya naman, yung mga magulang niya ay makasalanan, kaya siya nagkaganon. Kung naalala ninyo si Job, nung siya ay nilapitan ng kanyang mga kaibigan, ano yung sinabi ng mga kaibigan ni Job sa kanya? Si Job, di ba, nawala niya ng lahat. Naghirap siya ng todo, kaya nilapitan siya ng kanyang mga kaibigan at sinabi na, baka naman nagkasala ka, kaya ginanyan ka ng Panginoon. Magsisi ka na sa kasalanan mo. Kasi ganun yung kultura ng mga Hudyo, ng mga panahon yun, na kapag ang isang tao ay nakaranas ng hindi magandang karanasan, physically, or nawalan siya ng mga mahal sa buhay, ay siya ay isang taong nagkasala. Kaya tinanong siya ng Panginoong Jesus, o ng mga apostol ng Panginoon na, sino nagkasala? Ang taong bang ito, o ang kanyang mga magulang? Pero may layunin ng Panginoong Jesus sa sasabihin niya. Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito ay nagkasala, ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang gawa ng Diyos. Hindi sinabi ng Panginoong Jesus na hindi ang kanyang magulang at hindi siya ang
naging dahilan kung bakit siya nagkasala. Ano po? Siguro may nainom yung magulang na hindi pwede habang siya ay nagdadalang tao, di po ba? Kaya nagkaganon yung taong ito. Dahil alam ng Panginoong Hesus na walang epekto ang pagkakasala na ang isang tao ay maging bulag. No? Walang kundi ito ay biologically caused or genetically caused nung siya yung pinapanganak. Pero may layunin ng Diyos upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa taong bulag na ito. Sa verse 4, kinakailangan natin gawin ang mga gawa niya ang nagsugo sa akin. Ibig sabihin yung Ama. Samantalang dumarating ang gabi at walang taong makakagawa nito, maliban sa ating Panginoong Hesus, ang makakagawa ng maraming himala. Samantalang ako'y nasa sanglibutan, ako ang ilaw ng sanglibutan. Sa verse 6, nang masabi niya ang ganito, siya ay lumura ng lupa at pinagputik ang mura o ang dura, siya dumura sa lupa, tapos kinuha niya yung putik na kanyang dinuraan at pinahiran ito sa mata ng bulag. Okay, so kung ating gagawin yon, di ba? Parang isa siyang kadiri, no? Pag ikaw ay dudura dyan sa buhangin dyan, tapos iano mo siya, ilalabutakin mo ng gano'n, tapos ilalagay mo sa mata ni Brother Paul, siguro magagalit ako sa'yo. Pero sa kultura nila, hindi ganon. Ano? Isa sa mga practices ng mga Jews ay ipahid ang putik sa kanilang mga mata. Pero nakapit lang silang ganon. Pero nakatakataka sa Panginoong Hesus dahil ang tubig o ang putik na may tubig ay malamig sa mata, di ba? Pero nakakapagtaka dahil dura niya yung kanyang ginamit. Ano? Pero sa kanila, pag sa context ng mga Jews, ay hindi siya kadiri. Ano? Normal lang siyang gawin. Ano? Pero, ang nangyari, sa verse 7, sinabi niya sa kanya, kung pinahid niya na yung putik sa mata ng bulag, sinabi niya sa kanya, sige, humayo ka, maglakad ka, at magtungo ka sa tubig ng Siloam or Siloe. At humayo ka at siya'y humayo at naghugas at nangyari, nagbalik yung kanyang, or hindi nagbalik siya'y nagkaroon ng paningin. Ayan. So, ganoon na nangyari. So, si Jesus ay nagpahayag na siya ay gagawa ng mga milagro dahil, alam niyo itong John chapter 9, kakasimula pa lang ng kanyang ministeryo. Kakasimula pa lang ng kanyang mga gawang himala at pangangaral, kaya unti-unti kumakalat at nagiging kilala ang pangalan ng ating Panginoong Hesus noong mga panahon to. So ngayon, sa verse 8, ang mga kapitbahay nga ay nakakakita sa kanya ng una na siya'y kulubi at nagsasabi, hindi ba ito ang nauupo at nagpapalibos? So nagtaka yung mga tao sa kanya. Nung nakita siya'y nakakakita na, mayroon na siyang paningin, hindi ba ito yung yung bulag? Di ba ito yung nakaupo lang at naglilimos? At sinabi ng iba, siya nga. At sinabi ng iba, hindi. Kundi kamukha niya lang. Sinabi niya, ako ito. Sabi niya, ako ito. Sabi ng bulag. Ako ito, yung dating bulag. Sabi niya, ako ito. Kaya nga, kanilang sinabi, paano ka nakakakita? Paano napadilat ang iyong mga mata? At sumagot siya, sinabi niya, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at pinahiran ang aking mga mata. At sinabi sa akin, humayo ka sa Siloe at maghugas ka. Kaya ako'y humayo at naghugas at ako'y tumanggap ng aking paningin. At sinabi nila sa kanya, saan naroon siya? Sinabi niya, hindi ko nalalaman. Hindi ko na alam kung nasan siya. At dinala nila sa mga Pariseo siya nung unay siya'y bulag. No? At araw nga ng Sabat nang gumawa ng putik si Jesus at pinagdilat ang kanyang mga paningin. So, dahil naintriga yung mga tao, dahil
wala pang sino mang nakakagawa ng mula sa pagkapanganak ay siya'y pagalingin, dahil maging ang mga doktor ng panahon yun ay hindi nila kayang pagalingin yung bulag na pinanganak ng bulag. Kaya ang nangyari, dinala sila sa mga Pariseo kasi mga Hudyo sila, at araw ng Sabat, yung si Jesus ay gumawa ng milagro. At para sa mga Hudyo, kapag ikaw ay gumawa ng isang himala or nagtrabaho ka, meron kang ginawa, kasi for the Jews, the day of Sabbath is a day of rest, na wala akong ibang gagawin kundi mag-ayuno at alalahanin ng Panginoong Diyos. Pero, dinala siya sa mga Pariseo, parang sinumbong na siya, na may gumawa ng ng parang hinahanap nila yung taong yun, na merong nag-violate, merong sumuway sa ating kultura. No? So, iimbestigahan ngayon kung sino yun. Okay. So, muli, nang tinanong naman siya ng mga Pariseo, nung siya ay humarap na sa mga Pariseo, ay ganito ang nangyari. No? Muli nang tinanong naman siya ng mga Pariseo kung paano tumanggap siya ng kanyang paningin, at sinabi sa kanila, nilagyan niya ng putik ang ibabaw ng aking mga mata, at naghugas ako at ako'y nakakita. At ang ilan sa mga Pariseo ay nagsasabing, ang taong ito ay hindi galing sa Diyos. Sabi nila sa ating Panginoon Jesus, hindi siya galing sa Diyos sapagkat hindi niya inaalala ang araw ng Sabat. Dapat sinasabi ng mga iba, paano bagang makakagawa ng gayong mga tandang isang taong makasalanan? At nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa gitna ng mga Pariseo. So, nung nabalitaan nila, yung iba sinasabi, hindi siya Diyos, hindi siya galing sa Diyos. Dahil siya ay taong makasalanan dahil sumuway siya sa pautusan ni Moses. At ang sabi naman ng ilan, paano siya makapagbigay ng paningin sa bulag kung hindi siya galing sa Diyos? At nagkaroon na ng pagtatalo-talo o pagkabahagi sa mga pari ng panahon yun. Diba? Okay, so, ngayon, muling sinabi ng nila sa bulag, anong masasabi mo tungkol dito? So, anong sa tingin mo? Sabi nila, kasi siya yung pinagaling eh. Ano yung sa tingin mo, sino siya? Parang ganun yung tinatanong nila. At sabi niya, na siyang nagpadilat sa iyong mata, ano masasabi mo sa kanya? At ang sinabi nitong bulag na nakakita, siya ay isang propeta. Pag sinabi mong propeta, ay magugulat yung mga Pariseo. Kasi pag sinabi mong propeta, wala nang propeta nun na halos na lumilitaw sa mga panahon ng ating Panginoong Yesus. Paging ang mga Pariseo ay hindi nila kiniklaim na sila ay propeta. Sila lang ay mga tagapagturo ng batas ni Moses. Pero pag sinabi mong siya propeta, kaya niyang gumawa ng himala, kaya niyang gumawa ng sabihin niya kung ano yung mga mangyayari sa hinaharap, kaya niyang manghula, at marami pang ibang mga kababalagan na kaya niyang gawin. Kaya, pag sinabi mo ito sa harap ng mga Pariseo, sila ay magugulat. At yun ang sinabi niya, siya isang propeta. Sa verse 18, hindi nga nagsipaniwala ang mga Hudyo tungkol sa kanya. Hindi pa rin sila naniwala. At nang siya'y naging bulag at tumanggap ng kanyang paningin, hanggang sa kanilang tinawag ang mga magulang. So talagang unbelievable yung narinig nila, nakita nila. Hanggang sa tinawag niya ang kanyang mga magulang na tumanggap sa kanyang sa yung magulang mong nakakita. Sa verse 19, at nagtanong sa kanila at sinasabi, ito ba ang anak mo? At sinabi niyong mga magulang ay paano ang nakakita siya ngayon? Paano siya nakakita? Tinanong siya ng mga pari, yung mga magulang, tinanong. At sinabi nila, nagsisagot sa kanyang mga magulang at nagsasabing, nalalamang namin ito ay aming anak. Oo nga, siya nga ay aming anak, sabi ng mga magulang. At siya'y ipinanganak nga ng bulag. So, nandun yung confirmation ng mga magulang. Anak nga namin yan, at totoong siya ay dating bulag. Sa verse 21, natapwat, kung paano siya'y nakakita ngayon ay hindi namin nalalaman. O kung sino ang nagpadilat sa kanyang mga mata ay hindi naman namin nalalaman. Tanungin niyo siya, siya ay may sapat na gulang na. Siya ay magsasalita sa kanyang sarili. So parang yung mga magulang, parang ayaw nila na makisali sa parang gulo na nangyayari sa mga pari at sa kanyang anak. Sabi niya,
oo, anak namin yan, at siya ay dating ng bulag, at pinanganak siyang ganun. Pero, kung paano siya nakakita, ewan namin. Ganun. Parang gusto ayaw nilang nilalayo nila yung kanilang sarili. At sinabi ng mga magulang, tanongin niyo siya, matanda na yan eh. Siya ay may wasto ng gulang. At siya ay magpapaliwanag sa inyo. At ang mga bagay na ito ay sinabi sa kanya ng mga magulang sapagkat natatakot sila sa mga Hudyo sapagkat pinagkaisahan na ng mga Hudyo na kung sino mang tao ipahayag na siya ay ang Kristo, ay palalayasin siya sa sinagoga. Alam niyo po kung bakit yung mga magulang ay ayaw nilang i-confirm na ito nga si Jesus. Originally, alam talaga nila kung sino yung nagpagaling sa kanilang anak. Ito ay ang Kristo, ang ating Panginoong Jesus. Pero ano yung pumipigil sa kanila? Sinasabi nila ito kasi dito sa binasa natin, sa verse 22, sila ay natatakot sa mga Hudyo kasi nga, kapag nalaman nila, kapag sinabi nila na si Jesus ang nagpagaling sa anak nila, palalayasin sila sa sinagoga. Ibig sabihin, hindi na sila pwedeng magsimba. Ganon ka-tindi yung inggit ng mga Pariseo sa ating Panginoon Jesus. Kaya kung sabi siya para sa kanila, kung sino man ang magsasabi sa anumang paraan na si Kristo ay Diyos, kasi pag sinabi nila na si Kristo ang gumawa nito, ibig sabihin, para na naman sinabi siya Diyos. At parang sa in a way, parang pinagkanulo nila yung pagkakilala nila sa ating Panginoon Jesus. Just to go out of parang may ihiwalay lang sila sa gulo na nangyayari. Kaya sinabi sa kanya ng mga magulang, si may gulang na, tanungin niyo siya nang magpaliwanag. Sa verse 24, dahil dito tinawag nilang makalawa ang taong naging bulag, at sinabi sa kanya, luwalhatiin mo ang Diyos, nalalamang naming makasalanan ang taong to. Sumagot nga siya, yung bulag, kung siya ay makasalanan nga, ay hindi ko nalalaman. Isang bagay ang nalalaman ko na bagamat ako'y naging bulag, ako'y nakakita na. Sa verse 26, sinabi nga nila sa kanya, ano ang ginawa niya sa iyo? Papaano niya napadilat ang iyong mata? Sinagot niya sila, kasasabi ko lang sa inyo, at hindi niyo ako pinakikinggan. Bakit ibig ninyong marinig ulit? Ibig baga naman ninyong kayo'y maging mga alagad niya? So, yung taong ito talagang convinced na ang Panginoong Jesus talaga ay Diyos. No? Parang sinasabi niya na dito na, ibig niyo rin ba na kayo'y maging alagad? So, parang sinasabi niya na siya ay isang alagad ng Panginoong Jesus. Verse 28, ay siya'y kanilang inalipusta. At sinabi, ikaw ay alagad niya, dapat kami ay alagad ni Moses. Umalis ka dito. So, makikita ninyo yung senaryo, ano? Ang bulag ay nagsasabi ng totoo, nagpapatotoo siya sa kanyang naranasan na himala, pero marami pa rin yung mga taong ayaw maniwala doon. Maging yung kanyang mga magulang, lalong-lalo na yung mga Pariseo. Sabi sa verse 29, puri lang natin yung pagbasa natin, nalalaman namin nagsasalita ang Diyos kay Moses. Natapwat tungkol sa taong ito, kay Jesus, ay hindi namin nalalaman kung taga-saan ba siya. Sumagot ang tao sa kanila at sinabi, so sumagot naman yung bulag. Inaralan niya yung mga pari sa templo. Narito nga ang kagila-gilala. Sabi niya, ito nga yung nakakapagtaka parang ganun eh. Yung sinasabi itong bulag, sabi niya, ito ang nakakapagtaka. Sabi niya, ito ang kamangha-mangha sa inyo ng mga pari. Parang ganun niya sinasabi niya. Ito ang nakakapagtaka sa inyo ng mga pari. Na hindi ninyo nalalaman kung taga-saan siya. At ngayon ay pinagdilat niya ang aking mga mata. Nalalaman namin hindi pinakikinggan ang Diyos. Ang Diyos ang mga makasalanan, natapat kung ang sino mang tao ay maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya ay pakikinggan. Buhat ng lalangin ang sanglibutan ay hindi narinig kailanman
na napadilat ng sino man ang mata ng isang taong pinanganak sa na bulag. Kung ang taong ito'y hindi galing sa Diyos, ay hindi niya magagawa ang mga bagay na ito. Sila'y nagsisagot sa kanya at sinabi, ipinanganak kang lubos ng makasalanan. At ikaw, bagay nagtuturo sa amin, at siya'y pinalayas nila. So, sabi ng bulag, talagang nanindigan siya sa kanyang sinasabi. Sabi niya, ang nakakapagtaka sa inyo ng mga pari, hindi nyo kilala kung taga saan siya, pero kaya niyang magpadilat ng mata ng bulag. Hypothetically, sinasabi niya na parang wala kayong pangintindi. Sinasabi niya sa mga pari. Kaya niyang gumawa ng milagro, pero hindi nyo alam kung taga saan siya. At sinabi niya, buhat pa nung langin ng Diyos ang sanglibutan, ay wala pa tayong narinig na nagpadilat ng bulag mula sa kanyang kapanganakan. Sinasabi niya, so nangaral na siya. Kung ang taong ito hindi galing sa Diyos, hindi niya magagawa yung mga ganung bagay. At sumagot yung mga pari sa kanya, sinasabi niya, isa ka talagang makasalanan. Makasalanan ka talaga, sabi niya. Sabi ng mga pari sa kanya. At ikaw pa ang magtuturo sa amin. At siya'y pinalayas sa harapan nila. Okay. So, yun yung ugali nila, ng mga Pariseo. At nung nabalitaan ito ni Jesus sa verse 35, nabalitaan ni Jesus na siya'y pinalayas nila, at pagkasumpong sa kanya, sinabi niya, sumasampalataya ka ba sa anak ng Diyos? Sabi ng ating Panginoong Jesus sa bulag, nung makita niya, kasi nabalitaan niya na pinalayas itong bulag na ito, at hinanap niya siya. At sinabi niya, naniniwala ka ba sa anak ng Diyos? Sumagot siya at sinabi, sino baga siya, Panginoon, upang ako'y sumampalataya sa Kanya? Sinabi sa kanya na Jesus, siya ay nakita mo na, at siya ang makikipag-usap sa iyo ngayon. So, makita ng bulag itong si Jesus ulit, at sinabi ni Jesus, ako yun. Ako yung ngayong makikipag-usap sa iyo, ang nagpagaling sa iyo, parang yun ang sinasabi mo. At sinabi sa kanya ni Jesus, sa verse 38, at sinabi niya, Panginoon, sumasampalataya ako, at siya ay sinamba niya. At sinabi ni Jesus, sa paghatol ay naparito ako sa sanglibutang ito, upang ang mga hindi nakakakita ay makakita, at upang ang mga nakakakita ay maging mga bulag. Yung mga Pariseo na kasama niya ay nakakarinig ng mga bagay nito. Sinabi niya sa kanya, kami baga ay mga bulag din. Nung talagang yung mga Pariseo talagang binabantayan si Jesus Naghahanap sila ng mga butas na maaari nilang ilaban kay Jesus. Nung narinig nila yung sinabi ni Jesus sa bulag, sinasabi nila, ibig mo bang sabihin kami bulag? Sabi ng mga Pariseo kay Jesus, na malinaw ang kanilang mata pagdating sa kautusan, pero hindi nila matanggap na si Jesus ay anak ng Diyos. Buong buhay ng mga Pariseo ito, nag-aaral sila ng batas ni Moses. Pero yung batas ni Moses sana na yon ang magtuturo kay Jesus, na siya ang darating na Mesaya. At gumawa na ng mga himala at mga tanda si Jesus para malaman ng tao na dumating na nga ang Mesaya, ang tagapagligtas. Pero sila ay nanatiling bulag. Bagamat na sila yung malinaw na nakakakita sa batas ni Moses. Yun ang tinutukoy dito ni Jesus. Ibig mo bang sabihin kami bulag? Sabi ng mga Pariseo. At kanila sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga bulag, ay hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Sapagkat kayo sinasabi ninyo, kami nakakakita at nananatili kayo sa inyong kasalanan. So, verse 41, ang haba. Pero meron tayong titignan ng mga aral mula sa binasa natin. John chapter 9. Sinabi ko kanina na iba't iba tayo ng ugali o iba't iba ng yung mga tao, iba't iba sila ng ugali pagdating sa kung paano sila makitungo sa ating Panginoong Jesus. At dito sa binasa natin, may tatlong klase ng tao na
lumalapit o nakikitungo sa ating Panginoong Hesus. Unang-una ay yung mga Pariseyo. Sila ay maalam. Sila ay mayroong kaalaman patungkol sa kautusan. Pero hindi pa rin talaga sila naniniwala. Sila ay talagang malupit sa ating Panginoong Hesus. Na sila sana ang mas nakakaintindi, pero ganoon ang kanilang pakikitungo. No? Ikaw ay kay Kristo, sabi nila, doon ka sa taong ito at kami kay Moses. At alam niyo ba kung sino yung isa sa mga pinaka dahilan kung bakit pinako si Jesus sa krus? Yung nagtulak para siya ay patayin? Yun yung mga Pariseyo. Sa buong buhay ng ating Panginoong Hesus ay ang mga Pariseyo yung kumakalaban sa Kanya. At iba sila ng pakikitungo sa ating Panginoong Hesus na talagang against sila sa ating Panginoong Hesus. At ganoon din sa buhay natin sa ngayon. Sa buhay natin, may mga tao talaga na talagang ayaw sa Kristyanismo. Sinabi ng ating Panginoong Hesus na hindi ako nagbigay, hindi ako dumating para magbigay ng kapayapaan, kundi magdala ng taba o pagkakahiwalay sa mga tao. Na darating ang araw kung kayo naniniwala sa akin na, diba? The mother against their daughter, and the daughter against their mother, and their yung mga kaibigan, diba? Sinabi ng Panginoong Hesus yun. Dahil sa ating pananampalataya ay magkakabahabahagi ang ating pamilya. Ibig sabihin lang nun ay maaaring hindi tayo magkasundo pagdating sa prinsipyo at paniniwala natin sa Diyos. Pero kaya ba natin panindigan yung pananampalataya natin kahit anong mangyari? Kahit may mga opposition, kahit may mga hindi believe sa ating ginagawa dito sa Dumalandan, kahit may mga tao hindi naniniwala sa atin. Isa ba tayo dun sa mga Pariseyo? Pangalawa ay yung mga magulang. Ano yung attitude ng mga magulang? Kilala nila si Jesus eh. Imposibleng hindi nila kilala yung nagpagaling sa anak nila. Kasi yung anak mismo, nung siya'y tinanong ng mga Pariseyo, sino ang nagpagaling sa'yo? Yung tinatawag nilang si Jesus. Hindi ba't kapag ang anak ay gumaling, saan siya unang lalapit? Di ba sa nagiwan sa kanya? Sa mga magulang, Mama, Papa, meron na akong paningin. At sino anak yung nagsabi na gano'n sa'yo? Siyempre, sasabihin niya. Pero nung siya'y tinanong, mga magulang, nung tinanong sila ng mga Pariseyo, anak mo ba siya? Oo, anak namin yan. At siya'y pinanganak na bulag talaga. At paano siya nakakita? Sabi niya, hindi namin alam. Hindi nila kinonfess or sinabi ang naranasan nila. Sinusubukan na nilang maging passive. Dito lang tayo, doon lang tayo sa gitna. Kasi nandito yung mga Pariseyo na kapag sinabi natin si Kristo ay yung nagpagaling sa anak natin, palalayasin tayo sa sinagoga. Dahil nandito yung mga Pariseyo, at hindi natin pwedeng sabihin na si Kristo ay nagpagaling sa anak natin, sabihin na lang natin na hindi namin alam. Tanungin niyo yung bata, matanda naman na siya. May mga tao na laging gumigitna. Hindi tayo pwedeng lumakad sa dilim at the same time lumalakad sa liwanag, di po ba? Dapat tayo ay lumakad sa liwanag. Sa ating Panginoong Hesus tayo maniwala at sumampalataya. Walang gitna pagdating sa pananampalataya natin sa Diyos. Ano yung paninindigan natin? Tayo ba yung nasa gitna? Na kung minsan ito tayo, kung minsan ito tayo, na kapag tayo ay lumabas ng kapilya kada linggo, parang wala na tayong Diyos, na parang hindi na tayo anak ng Diyos, na tuwing linggo lang tayo
nagiging Kristiyano pero paglabas, wala na. Ganun po ba yun? Parang yung mga magulang na sila ay deboto, Hudyo, pero nung dumating yung Mesaya at nalaman nilang si Jesus nga ay ang Mesaya, ay kapag may mga crisis na ng mga taong nag-challenge sa kanila, dinideny nila ang pananampalataya. Sana, sa ating pong lahat, mga kapatid ko, ipakilala natin ang Panginoon. Kagaya nung ginawa ng ikatlong tao, yon ay ang bulag. Alam niyo mga kapatid, noon bulag tayo eh. Bulag tayo patungkol sa katotohanan sa buhay ng tao. Hindi likas sa atin yung maglingkod sa Diyos. Hindi likas sa tao ang talagang maging makadiyos. Dahil nung ang tao ay nagkasala, ay by nature at some point of our lives, kung tayo ay baby, tayo ay madidilat sa kasamaan. Di po ba? Yun yung inamulatan nating buhay dati. Na tayo'y bulag sa katotohanan, tayo'y bulag sa Diyos, tayo'y bulag sa dahilan ng kung bakit tayo nabubuhay noon. Ano po? Pero nung tayo ay naging anak ng Diyos, nabautismuhan, naunawaan natin yung magandang balita, naging member tayo ng iglesia ng ating Panginoong Yesus, doon na tayo nagsimulang manindigan na ang Panginoong Yesus nga ay galing sa Diyos. Sana mga kapatid, kagaya tayo nung bulag. Alam niyo kung ano yung binigyan ng Diyos ng kagalingan sa atin. Hindi man tayo bulag, literally, pero ang binigay niyang lunas at pagpagaling sa atin ay ang ating mga kasalanan at yung bigat ng kasalanan sa ating damdamin. Yung guilt feeling. Na alam natin kapag tayo nanalangin, pinapatawad tayo ng Diyos. At kanina, pag tayo ay nananalangin o piling prayer, we ask for forgiveness, we know na tayo pinatawad ng Diyos. Kahit pa na nakagawa ka ng kasalanan kanina bago tayo magsimula, pag nanalangin ang isang kapatid dito na patawarin niyo kami sa mga kasalanan, lilinisin niya tayo. At huwag mong sabihin na ikaw ay sobrang makasalanan para lumapit sa Diyos. Dahil hindi natin alam kung gaano kalawak at kalalim ang tawa ng Diyos. Kapatid, you are qualified to come here. Huwag mong sabihin na ikaw'y makasalanan dahil lahat tayo makasalanan. Pero lahat tayo pinatawad. At ito sana yung pangalan natin sa mga tao. Natakot maging Kristiyano. Ano po? Marami tayong pagkukulang, opo. Pero yung challenge, yung pananampalataya ng bulag, 2 beses siyang tinawag ng Pariseo. 2 beses siyang tinawag. Una at ikalawa, kasama yung kanyang magulang, pero nanatili pa rin siyang nanindigan sa kanyang pananampalataya. Sinabi niya nga, ganito napahiya nga yung mga Pariseo Nakakamangha kayo, nakakabilib kayo, sabi nila. Ang nakakapagtaka, sabi ng bulag, narito nga ang kagilagilalas na hindi ninyo nalalaman kung taga saan siya, pero pinagaling niya ang aking mga mata. No? Nandun na yung malinaw na patotoo na si Jesus ay dapat nilang paniwalaan pero nanatili silang bulag. Sa atin, ng mga pangangaral natin, gumagawa tayo ng mabubuti sa mga tao, nangangaral tayo sa mga tao, pero ang lagi naming dalangin ay manatili na mabuksan ang paningin natin lahat ng mga inaaralan natin. Na malaman nila yung katotohanan sa iglesia, sa ebanghelyo ng Panginoong Diyos. Ano po? At sana, hindi tayo yung Pariseo, hindi tayo yung magulang na gumigit na lang pagdating ng krisis, hindi tayo yung manindigan talaga na gaya ng bulag na ito na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, ng kaawaan ng Diyos sa kanyang buhay. At nanindigan siya. Ano po? Kayo ba, naranasan nyo na ba yung
yung kaawaan ng Diyos o yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Iniingatan tayo ng Diyos madalas na hindi natin namamalayan. Mag-drive ka pa lang, makauwi ka sa bahay mo, iningatan ka ng Diyos. Ano po? Isang araw ang lumipas, umuwi ka sa bahay mo na wala kang sakit, iningatan ka ng Diyos. Ano po? At sa huling versikulo natin kung babasahin, gusto ko pong paalalahanan kayo patungkol sa pananampalataya ng tao, na ang pananampalataya ay siyang kasiguraduhan sa mga bagay na inaasahan at ang katunayan sa mga bagay na hindi natin nakikita. Pag sinabi ng Diyos na may langit, maniniwala ba tayo? Pag sinabi ng Diyos na iingatan niya tayo, maniwala tayo sa ingatan natin. Kung sinasabi natin tayo talagang naniniwala sa Panginoong Hesus, tayo ay handang magbigay patotoo sa Panginoong Hesus at ipaglaban ito kung kinakailangan. Handa nawa tayong iwanan ang ilang mga kaibigan kung tayo nilalayo dito sa katotohanan sa Panginoon Diyos. At doon natin masasabi na tayo nga ay naniniwala sa Diyos. Naway mapagpala ang mensahe nito sa ating lahat na patuloy tayong manindigan. Patuloy tayong maniwala at sumampalataya sa Diyos na hindi natin nakikita. God bless you mga kapatid.